Mapagpala at dakila po namin ang masalangit sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunat panalangin ng iyong nililigisan, siyong binalbala na ministeryo ito sa katauhan ng aming beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda at ng beloved mga Almeda children, mahalapinon kami binarito sa gabi ito, nagpapakumba, umihingi ng tawad. Sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, patawarin pong bawat isa amin, mahalapin noon. Mahalapin noon sa aming pag-aaral yung mga salita, buksan mo po ang pangunawa ng bawat isa amin at siyong abang lingkod, ako po'y basahan lamang siyong banal na harapan. Gamitin mo lamang kung daluyin ng pagpapalang espiritual sa gabi ito, mahalapin noon. Ilagay mo po, mahalapin noon, yung mga salita sa aking bibig. Lakipan mo po ito yung kapangyarihan, mahalapin noon, pagpalayan pong bawat isa amin. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, hadlang sa aming kalagitnaan, aming tinataboy pinapalaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagsamba ay aking pinaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dubling paggalang at pagrespeto sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at sa patuloy pong pag-alaala sa mga pangangaral at pagtuturo ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda at ng beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda at ang pagbati po sa buong Almeda's family, sa lahat ng mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking kapungmaral sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa mga manunugtog, magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Tayo po mga minamahal ay darako sa maikling pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ako po'y narito rin sa ating lugar mga minamahal sapagkat palagi tayong wala mga minamahal. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon at tayo po'y nagsama-sama sa gabi pong ito. Amen. Tayo po mga minamahal ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, sapagkat mga minamahal ay natapos natin yung pakikipagbaka natin sa nagdaang year 2025. Amen. Praise God. Tayo po mga minamahal sa nasa unang buwan ng taong 2026. Amen. Pang ilang linggo pa lamang po ito mga minamahal. Pangatlo ata o pangalawa, mga minamahal na linggo ng January. Amen. Praise God. Kung paano po natin mga minamahal pinagtagumpayan sa pakikipagbaka, sa pagpalilingkod sa mahal na Panginoon yung 2025, mas higitan natin mga minamahal ngayong 2026. Amen? Praise God. Sapagkat mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, ang mga araw ay pasama na ng pasama. Amen? Kaya walang ibang dapat gawin ang mga mananampalataya, mga minamahal, ang patuloy po nating sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Unang basahin po natin mga minamahal, dito po sa unang talata, sa aklat ng mga taga-Pilipos, ang kabanata ay 14 at italon po natin sa 12 hanggang 13. At sundan po yan ng ikalawang Korinto, kabanatang 13, ang talata ay 5. Pilipos po, kabanatang 3, 14 at 12, 13. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 14. Nagtutumilin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Sa 12, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Sa 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Palakpakan natin ang salita ng mga Panginoon sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Pamagatan po natin ito mga minamahal na, I press toward the prize, the mark for the prize. Amen?
Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo. Si Apostol Pablo, mga minamahal, praise God, ang kanyang buhay nung siya po'y hindi pa mananampalataya, siya po'y mamamatay tao. Amen? Pinapatay niya ang mga Kristiyano na mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero nung siya po'y tawagin mga minamahal ng ating mahal na Panginoon bilang maging apostol, tinalikuran niya lahat ng kanyang ginagawa. Amen? Nasabi dito mga minamahal, sa ating binasa, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, nagmamadali siya na sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya sabi dito sa 12, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Sa 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na ninilimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Praise God. Sabi dito mga minamahal sa ating binasa, sabi ni Apostol Pablo, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Amen? Bagkus siya po'y nagpapatuloy, baka sabi niya, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Amen? Praise God. Na sa kabila mga minamahal na napakasamang tao ni Apostol Pablo, siya'y kinahabagan ng mahal na Panginoon. Amen? Siya po'y mamamatay tao, pero tinawag siya ng mahal na Panginoon para maging apostol, para maging tagapangaral ng kanyang banal na salita. Amen? Tayo rin po mga minamahal. Praise God. Hindi man tayo mamamatay tao, pero tayo po'y mga makasalanang tao na inabot ng ating pinakamamahal na Panginoon hinango sa lusak ng pagkakasala. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Panginoong Jesucristo. Ganon din po ang dapat nating gawin. Amen? Na kung papaano si Apostol Pablo, nagtutumulin siya na sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Ganon din ang dapat sa atin mga mananampalataya, mga minamahal, na magtumulin tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmadali tayo. Amen? Praise God. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang mga araw ay pawang masasama. Napakahalaga ng kaligtasan. Kung papaano tayo mga minamahal, praise God, nagtutumulin, nagmamadali sa pagkamit ng mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Kung papaano po tayo mga minamahal, nagsisikap na makapag-aral, para tayo po mga minamahal ay pag nakapagtapos tayo po yung makapagtrabaho. Amen? Nagsusumikap tayo mga minamahal, mas higit po nating pagmatulinan, pagmadaliin na masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Nasabi dito mga minamahal, nagtutumulin siya sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakadakila ng pagtawag ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Nasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po'y mga basahan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ang pinakamababang uri na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, praise God, tayo po'y mga dukha sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, pinili niya yung mga mabababa sa lipunan, sa sanlibutan, para hiyain ang mga marurunong. Amen? Wala tayong mga pinag-aralan, mga minamahal, sa salita ng mahal na Panginoon. Pero nung tayo po'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, inuna natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, tayo po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Tayo po'y pinagpala sa paningin ng ibang mga mananampalataya. Napakaraming mga mananampalataya, mga minamahal. Pero kaiba sa ating pagsunod, kaiba sa ating pagsagawa, lahat ng mga tao naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga tao tumatawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang nakakalungkot, mga minamahal, ang nakakaawa, sabi ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay kanyang pinakikinggan at maliligtas. Amen? Bagkus yaon lamang ang mga minamahal na gumagawa ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, kahit tayo po'y narito na inaangkin natin na tayo po'y nasa katotohanan. Pero kung hindi natin ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, makakatiyak ba tayo ng kaligtasan ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Walang ibang makakasagot niyan, mga minamahal, ang ating mga sarili. Ang ating pagtumulin sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Totoo ang pangako ng mahal na Panginoon ng kaligtasan. Totoo ang pangako ng mahal na Panginoon ng mga pagpapala. Pero mapapatunayan natin yan, mga minamahal, praise God, sa pamamagitan ng ating pagsagawa sa ating kaligtasan, sa ating pagtatrabaho. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, ipagtrabaho natin ang sarili nating kaligtasan. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, kaya sabi dito ni Apostol Pablo, nagtutumulin siya sa hangganan ng dakilang gantimpala ng kaligtasan na ipinangako ng mahal na Panginoon. Hanggang doon sa katapusan. Hindi lamang sa umpisa na paglilingkod, mga minamahal. Praise God, maging matapat tayo. Hindi lamang sa umpisa, nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, naroon yung ating kainitan ng pagsunod o ng paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagkus sabi ng banal na kasulatan, nagtutumulin siya sa hangganan. Ibig sabihin, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan? Basahin po natin, 2 Korinto, kabanatang 13, ang talatay 5, at sundan po yan ng Sipania, kabanatang 1, 14, 15, at 18. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korento, ang kapitulo po ay 13, versikulo 5, ganito po ang pagsasabi. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi dito sa ating binasa, mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga sarili. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, mismo sa ating sarili, mapapatunayan natin kung tayo po'y ligtas na. Tanungin tayo ng sino man, mga minamahal, praise God, tatanungin ka, ligtas ka na ba? Ang makakasagot niyan, mga minamahal, tayo rin, mga minamahal, na nagsasagawa, sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi dito, mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kumustahin natin, mga minamahal, ang ating sarili sa paglilingkod natin sa kalooban ng mahal na Panginoon, sa pagsunod natin sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kumusta ba yung ating pagsagawa? Kumusta ba yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano? Praise God. Sinusunod ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po'y nasa personal na nating mga pamumuhay? Amen? Kung wala tayo rito sa bahay-sambahan, kung tayo po'y nasa labas, mga minamahal, na namumuhay tayo, na nakikisalamuha tayo sa hindi mga mananampalataya. Amen? Na tayo po'y nakikihalubilo sa mga tao. Kumustahin natin yung ating mga sarili. Kung ating bang mga gawa ay katulad din ng mga gawa ng mga taong makasanlibutan. Amen? Mismo sa ating mga sarili, kaya sabi rito,
siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya pa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili, kumusta ba yung aking pamumuhay bilang mananampalataya? Sa akin bang ginagawa na ito sa pang-araw-araw o sa oras-oras, ligtas ba ako? Ligtas ba ako rito? Sasamahan ba ako ng mahal na Panginoon sa aking ginagawa na ito? Tanungin natin yung ating sarili. Siyasatin natin ang ating sarili. Amen? Sa pagsagawa natin, mga minamahal, tayo po yung mga Kristiyano, sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise God, ang gawa ng isang mananampalataya o tunay na Kristiyano, hiwalay sa gawaing mga makasanlibutan. Amen? Bagamat tayo po yung narito pa sa ibabaw ng sanlibutan. Pero yung mga gawa natin, mga minamahal, hindi kaparis, hindi katulad ng mga hindi mananampalataya. Hindi katulad ng mga hindi tunay na mga Kristiyano. Amen? Pero mamasdan natin, mga minamahal. Tanungin natin ang ating sarili. Ligtas ba tayo? Sasamahan ba tayo ng mahal na Panginoon? Kalugod-lugod ba sa mahal na Panginoon yung aking ginagawa? Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nagtutumulin ako sa hangganan ng dakilang gantimpala. Gantimpala ang ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Biyaya. Na bagamat ang lahat ng mga tao tumatawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, pero hindi lahat pinangakuan niya ng kaligtasan. Amen? Kaya sabi dito, mga minamahal, sa ating binabasa, praise God, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung tayo po ba ay nasa pananampalataya, kung tayo po ay nasa pananampalataya, ibig sabihin yung ating pagsagawa, yung ating pagsunod sa ating mga personal na pamumuhay, personal na pagsagawa, sa oras-oras, sa araw-araw, sa tuwi-tuwi na, kinakailangan palaging nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Amen? Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa aklat ng 59 ng Isaiah, 1 at 2, mga minamahal, pinakikinggan ng mahal na Panginoon o laging bukas ang pandinig ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Praise God. Kapag ginagawa natin, sinusunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? At bakit hindi siya nakikinig minsan, mga minamahal? Sabi doon sa 2, sapagkat ang ating mga kasalanan ang siyang nagpakubli sa kanyang mga pakinig para hindi tayo pakinggan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin, mga minamahal, sa pang-araw, sa oras-oras na ating pagsagawa, kumustahin natin ang ating mga sarili. Kung yung bang ating napapag-aralan sa banal na kasulatan na isasagawa ba natin, na i-apply natin sa ating buhay. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang pananampalataya na walang gawa sa harapan ng mahal na Panginoon, ito po'y patay. Amen? Oo, nananampalataya tayo, nasa pananampalataya tayo. Itinuturo sa atin, pero kung hindi natin isinasagawa, hindi natin isinasabuhay, hindi natin inaaplika sa ating mga sarili, baliwala yung ating pananampalataya. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, patay yung pananampalataya ng isang tao kapag hindi kasama ang gawa. Amen? Ibig sabihin, sabi ng banal na kasulatan, ipresenta natin yung ating mga sarili na pinakahaing buhay. Nakaaya-aya natin pagsamba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, praise God, lahat ng pamumuhay natin kinakailangan maging banal. At sabi na banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng 2 Korinto kabanatang 5 ang talatay 9, maging sa tahanan man at di man, tayo po'y maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, sa lahat ng pamumuhay natin, sa lahat ng uri ng ating pagsunod sa mahal na Panginoon, praise God, maging sa pananalita, sa pagsagawa, sa pagsunod,
maging banal, maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kumustahin natin yung ating buhay, mga minamahal. Kung tayo po ay nasa ating mga tahanan, kung tayo po ay nasa paaralan, kung paano tayo nagmamadali, maagang-maaga gumigising tayo para tayo po, mga minamahal, makapasok sa paaralan, nagmamadali tayo, ayaw nating malate, mga minamahal. Amen? Ang hinahabol lang natin dyan yung grades para tayo po'y tumaas yung ating mga grades. Amen? Totoo yan, mga minamahal. Kahit madaling araw, magigising ka, praise God, para hindi ka malate sa paaralan. Pero kumustahin natin yung pamumuhay natin bilang mananampalataya. Nagmamadali ba tayo pagpatungo sa bahay-sambahan? Amen? Pag uwi natin galing sa eskwelahan, mga minamahal, praise God, dapat magmadali tayo. Sabi doon sa ating binasa, magtutumulin tayo, mga minamahal. Pero ano ang ating ginagawa? Minsan, mga minamahal, praise God, imbis na magmadali tayo patungo sa bahay-sambahan, praise God, kumustahin natin yung ating mga sarili? Nagmamadali ba tayo, mga minamahal? O hinihintay lang natin, praise God, na matapos na yung banal na gawain bago tayo pumunta sa bahay-sambahan? Amen? Ang kaligtasan, mga minamahal, ay napakahalaga. Kung papaano natin pinapahalagahan yung ating mga gawa-gawa o mga gawain dito sa ibabaw ng lupa para sa sarili nating kapakanan, mga minamahal, mas higit po nating pagsumikapan, pagmadalian, magtumulin tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, alam na alam natin, Mateo 6:33. Amen? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen? Kapag inuna natin palagi ang kaharian, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, kapag inuuna natin palagi ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, idaragdag niya lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi pa man natin hinihingi, alam ng mahal na Panginoon, yung ating mga kailangan. Ano ang hinahanap ng mahal na Panginoon? Yung una nating pagsunod sa Kanya. Hindi sinabing, pangalawa lang ako sa inyong buhay. Pangatlo lang ako sa inyong buhay. Unahin niyo ang inyong mga sarili. Sabi ng banal na kasulatan, palagi natin siyang unahin. At ang lahat ng mga bagay, lahat ng ating mga kakailanganin, ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Amen? Ano lang ang kulang sa atin, mga minamahal? Yung pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Laging naroon yung agam-agam sa ating puso't isipan. Amen? Lagi tayong nangangamba. Ano ba ang kakailanganin ko bukas? Kumusta ba? Mayroon kaya ako nito? Wala na ako nitong kakailanganin ko para sa akin. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi pa ba natin hinihingi? Alam ng mahal na Panginoon na lahat ng yan ay kailangan natin. Pero kailangan natin unahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nagtutumulin ako sa hangganan ng dakilang gantimpala ng kaligtasan na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, huwag tayong magmakupad. Kapag hindi tayo tumulin, mga minamahal, ibig sabihin yan, nagpapabagal-bagal tayo. Sa takbuhan, mga minamahal, kapag mabagal kang tumakbo, ang isang tiyak na bagay, mauunahan ka ng kalaban mo at siya ang unang tatanggap ng gantimpala. Kaya sabi ng banal na kasulatan, praise God, magsitakbo kayo ng ganon. Pero iisa lang ang tumatanggap ng gantimpala. Pero dito, mga minamahal, kapag tayo po'y nagtumulin sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayong lahat ay tatanggap ng gantimpala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po, Sefania, Kabanatang 1, 14, at talon sa 18. Dito po. Dito po.
po sa aklat ni Sipanayas, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 15 at talon sa 18. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan at kapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. At sa 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Amen. Sabi dito mga minamahal, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na malapit na. Amen. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nagtutumulin siya sa hangganan. Bakit mga minamahal? Malapit na ang kaarawan ng dakilang Panginoon. May dakilang puot mga minamahal. Praise God. Kaya sabi dito mga minamahal sa 18, kahit ang kanilang ginto o pilak, ang kanilang ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon. Amen? Kaya kahit gaanong mamadali natin na makamta natin ang mga kayamanan ng sanlibutan, maging pilak at ginto, sabi rito sa ating binabasa, ay hindi makapagliligtas sa kaarawan ng kapuutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero kung tayo po mga minamahal ay nagtutumulin sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo mga minamahal mapapahamak sapagkat pangako yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang dakilang kaligtasan, sabi ng banal na kasulatan, galing tayo sa kadiliman. Hinango tayo mga minamahal, dinala tayo sa gilagilalas na kaliwanagan. Nagmula tayo sa kawalan mga minamahal. Nagmula tayo doon sa walang pag-asa. Hinango tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y ginawa niyang makasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi ba tayo natutuwa dyan mga minamahal? Praise God. Tayo po'y mula sa kadiliman, dinala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kakilagilalas na kaliwanagan. Yun ang pinakamaganda mga minamahal. Kaya ano ang dapat natin gawin mga minamahal? Praise God. Sabi ng banal na kasulatan, yamang banal ang tumawag sa atin, magpakabanal tayo sa lahat ng pamamaraan ng ating pamumuhay. Amen? Nasain natin yung gatas na yun mga minamahal ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po mga minamahal ay mga peculiar people. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan? Basahin natin, 1 Korinto 1:26 at 27. At sundan po yan ng 1 Pedro 2:9. Malapit na po tayong magtapos. Dito po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 27. Ganito po ang pagkasabi. Sapagkat masdan ninyo ang inyo'y pagkatawag, ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong, ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Amen. Amen. Sabi rito mga minamahal, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Amen. Tayo po mga minamahal pala ay basahan sa harapan
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi rito, para hiyain ang mga marurunong. Ibig sabihin, mga minamahal, tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa lusak ng pagkakasala, praise God, sapagkat mayroong ipagagawa sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Tinawag ba tayo rito, mga minamahal, walang ipagagawa ang mahal na Panginoon? Mayroon pong ipagagawa sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At nung tayo po'y tinawag ng mahal na Panginoon, unang ipinagawa sa atin, ano ang pinagawa sa atin? Tayo po'y nagpupuri, tinuruan tayong umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At nung tayo po'y natutong umawit, mga minamahal, hindi na kontento ang mahal na Panginoon, yung iba tinawag na maging manunugtog para yung pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon ay maging maganda. Para sa ating pagpupuri, damhin natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? At sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, nung tayo po'y tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, ano ang ginawa ng mahal na Panginoon sa atin? Praise God. Tinuruan tayong sumunod sa Kanya. Unang pinalago sa atin, mga minamahal, yung spiritual na pamumuhay ng bawat isa sa atin. Amen? Tinuruan tayong lumakad ng ayon sa Kanyang kalooban. Pinagawa tayo, mga minamahal. Praise God. At ano, mga minamahal? Nung tayo po'y natutong sumunod, mga minamahal, sa katagalan, praise God, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, tinuruan tayo na magbigay sa Kanyang banal na ubasan. Amen? At nung tayo po, mga minamahal, ay pinagpala, natuto tayong nagbigay, mga minamahal, unti-unti, ginagamit tayo ng mahal na Panginoon, hindi lamang sa pagbibigay. Amen? Natuto tayong umawit dito, mga minamahal, sa harapan. Natuto tayong, mga minamahal, na mag-ayuno, sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mayroong layunin ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Ano ba yung panawagan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Alam naman natin sa ating mga sarili na mayroong kapanawagan ang ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Nasa ating pagpapahalaga yung pagsunod natin sa mahal na Panginoon bilang Kristiyano, kung ano ang calling o ang tawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Praise God. Sapagkat ano ang sabi doon sa ating unang binasa, mga minamahal? Kung ating babalikan sa aklat ng Pilipos, nasabi doon, yung pagkatawag sa atin, mga minamahal, ay napakaganda, napakadakila. Nasabi dito, mga minamahal, sabi rito, I press toward the mark for the prize of high calling of God in Christ Jesus. High calling, mataas na pagtawag sa atin. Mula doon sa wala tayong alam, mga minamahal, mula doon sa basurahan, tayo po'y basahan, mga minamahal. Inangat tayo ng mahal na Panginoon, nilinis tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan pahalagahan natin, mga minamahal. Amen? Tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon para mayroong tayong gagawin, mga minamahal. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Juan Kabanatang 15, ang talatay 16, ako'y hindi niyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at upang magsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang kung anumang ang inyong hingin sa akin o sa pangalan ng aking Ama, yaon ang maibigay sa inyo. Ibig sabihin, mga minamahal, manatili tayo doon sa turo na tinuturo sa atin, mga minamahal. Amen? Kung hindi tayo ng mga minamahal natututo pang magbigay, magtapat, sa ngayon, mga minamahal, matuto tayo sapagkat totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Kung hindi tayo natutong sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon sa kabanalan, praise God, hanggang ngayon, mga minamahal, hindi pa natin nagagawa. Ngayong 2026, sundin na natin, mga minamahal, magtumulin tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag ginawa natin yan, mga minamahal, isang tiyak na bagay, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi lang pagpapalang material, mga minamahal. Hindi lang pagpapalang physical, financial, higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Napakarami nating mga kapatiran, mga minamahal,
Praise God. Maging yung mga mag-aaral kung paano nila isinakripisyo. Napakinggan nyo mga minamahal, napakinggan natin sa video testimony. Yung isang sister mga minamahal na grabe ang talagang nahihirapan siya sa kanyang pag-aaral. Naroon mga minamahal dahilan sa youth choir, mayroon siyang gampanin sa church mga minamahal. Sinasakripisyo niya. Praise God. Sumasama siya sa hayo, mga minamahal. Pero hindi niya nakaligtaan yung kanyang tungkulin sa iglesia. Naroon yung kanyang pagsusumikap, mga minamahal, kung paano niya pinagsumikapan yung kanyang pag-aaral. Ganon din yung pinagsisikapan niya masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ano ang nangyari mga minamahal? Nabigo ba siya sa kanyang pangarap? Sa kanyang minimiti? Hindi mga minamahal, sinamahan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang nais lang ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipaglaban natin ang pananampalataya natin pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Pero kung pababayaan natin mga minamahal, mas mimithiin natin, praise God, yung mga bagay-bagay ng lipunan ng sanlibutan. Praise God, sabi ng banal na kasulatan dito sa ating binasa, maging ang kanilang pilak o ginto man ay hindi makapagliligtas sa puot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi masama mag-aral, hindi masama ang yumaman, hindi masama ang kumita tayo. Nagagamit natin yan pansamantala sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero mga minamahal, mas mithiin natin, tayo po'y magkamit ng kayamanang spiritual na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paano natin makakamit mga minamahal? Sa pamamagitan ng pagtupad, pagsunod natin sa mga tungkulin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinawag ba tayo rito? Pari-parehas ba yung pagkatawag sa atin? Iba-iba mga minamahal. Iba-iba yung mga tungkulin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad sa ating mga katawan. Iba-iba ang kagamitan ng ating katawan. Yung kamay, iba ang gawain ng paa. Yung bibig, yung mata, yung tainga. Amen? May kanya-kanyang function yan mga minamahal. Ganon din sa atin mga minamahal. Yung pagkagamit sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, kapag hindi natin yan binigyan ng halaga, hindi natin pinahalagahan. Sabi ng banal na kasulatan, Diyos ang naglalagay, Diyos ang nag-aalis. Aalisin yan sa atin ng mahal na Panginoon. Gaano man tayo kagaling mga minamahal kapag hindi natin pinahalagahan yan. Hindi natin binigyan ng importansya. Ang isang tiyak na bagay, iyan po'y mawawala sa atin. Amen? Napakarami na mga minamahal. Napakarami na. Subok na yan talagang kuha na yan mga minamahal. Nangyari na sa iglesia. Pero patuloy pa rin na ang mahal na Panginoon na tumatawag ng mga kaluluwa na maliligtas. Amen? Hanggang sa ngayon mga minamahal, hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon. Praise God. Kaya sabi doon sa ating binasa, tayo pinili ng mahal na Panginoon sa sanlibutan na hindi ayon sa karunungan ng laman, bagkus karunungan ibinigay ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi pinili ng mahal na Panginoon yung mga marurunong sa laman. Praise God. Tayo po yung mga dukha, basahan sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero tayo po yung tinawag ng mahal na Panginoon para mayroon ipagawa sa atin at kapag ating nagawa, tayo po'y pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin mga minamahal. Unang Pedro, kabanatang 2, talatay 9. At sa huling talata, Epeso, kabanatang 5, ang talatay 8. Maghanda na po yung ating mga nugtog mga awit. Dito po sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Datapat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan ni Yaong tumawag sa iyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Amen. Amen. Sabi dito mga minamahal, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalang Yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan.
Sa Diyos na ng nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Sabi dito mga minamahal, praise God, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, nung tayo'y tinawag ng mahalapain mula sa kadiliman, kaya tayo po'y nagpatotoo, di ba? Nung tayo po'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, binago tayo. Yung dating mga drug addict, mga lasinggero, mga magnanakaw, mga mamamatay tao, binago ng mahal na Panginoon katulad kay Apostol Pablo. Yun po ang sabi, yung mula sa kadiliman, ipahayag ninyo hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? Kaya nagpatotoo tayo. Ibig sabihin, mga minamahal, kinakailangan manatili yung patotoo na yun, mga minamahal, na huwag madungisan. Maalagaan natin, mga minamahal, na kinakailangan ang mga Kristiyano ay hiwalay sa gawaing makasanlibutan. Hiwalay sa gawaing mga makalaman. Amen? Kaya na sinabi doon sa ating nabasa na tinawag ng mahal na Panginoon yung mga mangmang, yung hindi mga marurunong ayon sa laman. Amen? Kasi yung mga matalino, mga minamahal, kapag hinasikan mo ng salita ng mahal na Panginoon, praise God, tatawanan lang tayo mga minamahal. Sasabihin nila, alam ko na yan. Galing na ako dyan. Amen? So, ibig sabihin tayo po yung mga binago ng mahal na Panginoon, praise God, kinakailangan yung ating mga gawa, hiwalay sa gawaing makasanlibutan. Amen? Ibig sabihin, hindi tayo nakikihalubilo doon sa kanilang mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Ano yung mga gawaing makasanlibutan? Sa ngayon mga minamahal, napakarami. Lalo na yung lumabas ang cellphone. Nako, talagang yun ang unang-unang magpapahiwalay sa Kristiyano sa mahal na Panginoon. Basda natin mga minamahal, kaya sabi sa banal na kasulatan, siyasatin natin ang ating mga sarili. Habang tayo po'y nagsisilpon, kung ano-ano mga tinitinginan, siyasatin natin yung ating mga sarili. Kumustahin natin yung ating pananampalataya. Kumustahin natin yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. Sabi sa ating binasa, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya pa. Kaya yun ang pandaya ng dyablo, mga minamahal, sa mga Kristiyano. Kaya ano sabi ng banal na kasulatan? Maging mga hinirang ay mawawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahilan sa ano? Dahilan sa mga padalang sari-sari ng dyablo. Amen? Kaya ano sabi ng banal na kasulatan? Sa aklat ng Josue, ang aklat na ito ng kautsuan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan, araw at gabi. Amen? Araw at gabi. Yung salita ng mahal na Panginoon. Praise God. Para masunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Para guminhawa ang lakad ng isang Kristiyano. Amen? Totoo naman sa Biblia ay sa cellphone may Biblia, pero hindi mo mababasa yan kapag sa cellphone, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, palagi nating siyasatin ang ating mga sarili. Huling talata po, mga minamahal. Praise God. Awitin natin ang mahal na Panginoon. Awitin natin ang bakit pa sasayangin. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso 5, ang bersikulo ay 8, ganito po ang pagkasabi, sapagkat noong unang panahon kayo kay diliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Amen. Praise Amen. Sabi dito mga minamahal, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kung noon mga minamahal, lumalakad tayo na ang ating mga sarili ang mga sinusunod, ngayon lumakad tayo mga minamahal
na ang sinusunod natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat siya'y kaliwanagan. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Huwag lamang po masasaktan ang bawat isa sa atin mga minamahal sapagkat yan ang katotohanan. Amen? Kaya unawain natin ang ating mga binabasa. Mga minamahal, balik-balikan natin ang mga talata, ang salita ng mahal na Panginoon. I-aplika natin sa ating mga sarili. Huwag nating kaligtaan. Siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo po'y nangasa panampalataya pa. Tayo po'y tumayo ng mga minamahal, umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Habang maaga pa, kailangan nating sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Habang maaga pa ay nararapat sundin ang inutos na gawain. Araw ay darating, nasasapit ang dilim. Walang magagawa kahit pilitin. Bakit ba sasayangin oras na di kayang bilhin? Huwag isipin marami pang gagawin, ang utos ng Diyos ay sundin. Ito'y wika ng Diyos na di dapat limutin, na sa atin ibinili. At kung may pagsubok, lagi lang manalangin. Ang Diyos ay tunay na makakapiling. Hallelujah, hallelujah. O bakit ba sasayangin ang oras na di kayang bilhin? Huwag isipin marami pang gagawin, ang utos ng Diyos ay sundin. O bakit ba sasayangin oras na di kayang bilhin? Huwag isipin marami pang gagawin, ang utos ng Diyos ay sundin. Ng Diyos na di dapat limutin, nasa atin ibinili. At kung may pagsubok, lagi lang manalangin. Ang Diyos ay tunay na makakapiling. Bakit ba sasayangin oras na di kayang bilhin? Huwag isipin marami pang gagawin, ang utos ng Diyos ay sundin. Bakit ba sasayangin oras na di
marami pang gagawin, ang utos ng Diyos ay sundin. Bakit ba sasayangin oras na di kayang bilhin? Huwag isipin marami pang gagawin, ang utos ng Diyos ay sundin. Ang utos ng Diyos ay sundin. Ang utos ng Diyos ay sundin. Praise Lord, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, tayo po'y sama-samang dumalangin sa mga oras na ito. Hingin natin sa mahal na Panginoon na tayo po'y patuloy niyang gabayan. Praise Lord, hallelujah. Na palagi niya tayong turuan na masunod ang kanyang mga kalooban. Patuloy niya tayong samahan, bigyan ng lakas ng loob. Tunay na tayo po'y mga mahina. Pero mga minamahal, kapag sinunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, palagi natin siyang inuuna, bibigyan tayo ng lakas. Ituturo niya sa atin ang tamang landas bilang mga anak, bilang mga Kristiyano. Praise Lord, hallelujah. Tayo po'y sama-samang dumalangin, mga minamahal. Opo, dakila at mapagpala namin ang masalangit sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Patuloy po kami nagsusumamo, dumadalangin, nagpapakumbaba, humihin ang tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali. Patawarin po bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa pangunat panalangin ng iyong nilangisan, siyong banal na ministeryong ito. Kami po'y narito, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy na dumadalangin, mahal na Panginoon, na patuloy pong kahabagahan, panghawakan ang bawat isa sa amin. Patuloy pong dagdagan ang mga pananampalataya ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah, dalangin namin siyo, mahal na Panginoon, na patuloy po kami samahan. Patuloy pong ituro, patuloy pong ituwid ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy pong gawing tunay na Kristiyano, karapat dapat magkamit ng buhay na wala hanggan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, turuan mo kaming lumakad ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dalangin namin siyo, mahal na Panginoon, mga tungkuling ibinigay mo sa bawat isa amin. Ito po'y aming mapahalagahan, masunod, magampanan, mahal na Panginoon. Patuloy pong bigyan ng karunungan, kaalaman ang bawat isa. Lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga ginagamit mo, mahal na Panginoon. Patuloy pong pagpalain, mahal na Panginoon. Maging mga trabaho, hanap buhay, negosyo, mga pananim, mga mahal na Panginoon. Patuloy pong pagpalain, O Diyos, hallelujah. Patuloy pong pagkaloob ang katapatan sa lahat yung mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy pong baguhin ang bawat isa. Mahal na Panginoon, dalangin namin siyo, Diyos, hallelujah. Patuloy pong panghawakan ang bawat sa amin sa may mga taglay na mga karamdaman. Bigyan mo pong kumpletong kagalingan, kalakasan ng pangangatawan, katatagan ng pananampalataya. Patuloy pong kaloob, mahal na Panginoon. Dalangin namin siyo, Diyos, hallelujah. Mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda na iglesia ito, na isa man walang mawalay sa aming paglilingkod siyo. Patuloy mo pong panghawakan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy ka pong magligtas ng mga kaluluwa mula sa lusot kang pagkakasala. Aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Tawagin mo rin sila, mahal na Panginoon, bago ka dumating, pagpalain pong bawat isa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unat panalangin ng aming beloved pastor at mga beloved children, amin pong inaangkin ang tagumpay sa lahat ng aming mga kahilingan, mahal na Panginoon. Sa taong ito, mahal na Panginoon, samahan mo po kami, mahal na Panginoon, kung paano mo kami sinamahan. Pinagtagumpay sa nagdaang taon, mahal na Panginoon. Muli ang taong ito, gawing mo matatag ang aming mga paglilingkod sa iyo. Anong mga pagsubok dumating sa amin, mahal na Panginoon. Ito po'y aming mapagtagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Ipatong niyo po, mga minamahal, ang iyong mga kamay sa parte ng mga karamdaman. Sawayin po natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kung yan po'y problema, dalawang kamay ang itaas. Sawayin po natin, huwag mag-alinlangan, mga minamahal. Opo, mapagpala namin ang masalangit sa pangalan mo po, mahal na Jesus. Sama-sama namin sinasunod. Demonyo mga problema, demonyo mga pag-alinlangan, demonyo mga pride,
kawalan ng pananampalataya, di mo niyo makaramdaman lumayak sa amin. Sa pangalan ni Jesus, di mo niyo mga problema, pag-usip, panlulupay-pay, mga palalamig, mga pride, kasaot-kasaot. In Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po tumayong lahat mga minamahal. At tayo po tumalon, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po mga minamahal, huwag pong magbibiro. Sabay-sabay po, hiyaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang mga minamahal.